Shalom, brothers and sisters. By the way, I'm your brother Malos J. the Preacher. Before anything else, wherever you are in this world, I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God Father to our Lord Yeshua Jesus Christ. So our topic today is all about John chapter 3 verse 1 to 19. Okay, we'll read it first. In John chapter 3 verse 1, we read it. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of Jews. May isang taong ang pangalan niya ay si Nicodemus na isang Pharisees o isang pari o leader ng mga Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, wast know that thou art a teacher, came from God, for no man can do this miracle that thou doest except God be with him. Sabi ni Nicodemus dito, pumunta siya kay Jesus ng sekreto sa oras ng gabi. At sinabi niya, Rabbi, ibig sabihin, teacher or guro. We know that We know that thou art a teacher. Alam namin o alam ko na ikaw ay guro, isang mangangaral na nagmula sa Diyos. For no man do this miracle. Walang ibang tao na gumawa ng ganitong miracle or miracles na ang gumawa nito maliban sa Diyos ay nasa Kanya. Okay? In verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At sumagot si Jesus Christ at sinabi sa kanya, Sinasabi ko sa iyo, pag ang isang tao ay hindi maging born again o hindi magbago o hindi ipinanganak muli, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. In chapter 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Sinabi ni Nicodemus na sinagot niya si Jesus dito, paano may pinanganak muli ang isang tao kung matanda na? Can he enter the second time into the mother's womb? At sinabi niya dito, pwede bang pumasok muli sa tiyan o sinapupunan ng ama at ipanganak muli? Kasi ang sabi niya dito, womb and be born. At pinanganak muli, sinabi ni Nicodemus dito. Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At sinagot siya ni Jesus Christ dito, Sinasabi ko sa iyo, maliban sa tao na hindi ipinanganak sa tubig at espiritu, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? In verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ang sinabi ni Jesus Christ sa kanya, at sinagot niya si Nicodemus dito, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ano bang ibig sabihin nun, mga kamigo-amiga, brothers and sisters? So, maliban ang isang tao ay hindi ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So the sign of the water or tubig ay about the baptism
Mula pa sa panahon nila Moses, sa panahon nila ni Noah, ang simbolo ng tubig ay isang bautismo o ang pagbabago o ang pagpapalaya mula sa kasalanan. Di ba? So, ang tubig ay simbolo ng pagbabago sa isang tao o isang persona na kagaya natin. Ang sinabi ni Jesus dito sa verse 7, "Marvel not that I said unto thee, ye must be born again." Ang sagot ni Jesus dito, huwag ka na magtaka. Kailangan mong panganak uli. Ano bang ibig sabihin ng born again, mga brothers and sisters? Ang born again ay isang pababago mula sa makamundong pamumuhay, mula sa makasalanan, mula sa pagsisinungaling, sa pangangalunya, pagnanakaw, pakikiapid, pagchismis, lahat ng kasalanan, dapat mong baguhin at tanggapin si Jesus Christ. Ito lang masasabi ko sa inyo, brothers and sisters. If you accept Jesus Christ in your hearts, in your mind, body, and soul, you will be changed everything because the Lord is love. So, if you got sin, na umiiwas ka talaga kapag may Kristo at may Diyos ka sa iyong puso, brothers and sisters. In verse 8, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell where it cometh and whither it goeth. So everyone that is born of Spirit." Ang sagot nga ni Jesus dito sa kanya, ang hangin ay mapapakinggan mo ang kanyang huni sa mga dahon at sa mga bagay na alam mong may hangin, pero naririnig mo siya, hindi mo nakikita kung saan ito nanggaling or patungo man. So, ganun din ang Espiritu, hindi natin alam kung nasaan siya, kung sa tabi natin siya o malayo siya sa atin. Tulad siya ng hangin na hindi natin makikita. Okay? In verse 9, "Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?" Sinagot siya ni Nicodemus, paano mangyari ang ganitong mga bagay? In verse 10, ang sagot ni Jesus dito, "Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?" Sinagot siya ni Jesus dito, ikaw yung master o guro o mga ngaral dito sa Israel, hindi mo nalalaman ang mga ganitong bagay? At sagot ni Jesus dito sa verse 11, "Verily, verily, I say unto you, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness." Sagot ni Jesus dito, sinasabi ko sa iyo, nagsasalita tayo ng hindi natin alam at nag-testify tayo kung ano ang ating nakita, pero hindi mo ito natatanggap. Ano ba ibig sabihin ni Jesus dyan, mga brothers and sisters? Nakikita na nga ng mga taga-Israel nung araw ang kanyang mga ginagawang himala, ang kanyang mga ginagawa na tungkulin sa Diyos ay hindi pa rin nila nakikita. Hindi naman sila bulag, di ba? Pero sila ay parang nagbulag-bulagan lang dito, mga brothers and sisters, no? Nagsasalita tayo na hindi natin nalalaman kung ano ang mga bagay na ito. Kahit na nakikita na natin, baliw wala pa rin sa atin, di ba? In verse 12, "I have told you earthly things, and you believe not. How shall ye believe if tell you I heavenly things?" Sinabi nito ni Jesus sa kanya, sinasabi ko nga sa iyo ang mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi mo nga maintindihan at hindi ka nga naniniwala. Kasi sabi niya ito, ye believe not
And then, sinabi niya, how shall believe if paano ka maniniwala kung sabihin ko sa iyo ang mga bagay sa langit? Ayun, mga brothers and sisters, no? Paano pa kaya kung sabihin ni Jesus Christ ang tungkol sa mga bagay sa langit, sa kanyang kaharian, no? Di ba? Hindi nga natin maintindihan yung anong mga bagay na dito sa sanlibutan, ang sa kalangitan pa kaya. And no man ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Ayon, brothers and sisters, in verse 13, no? Ibig sabihin dito ni Jesus Christ, walang taong nakakaakyat sa langit o sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang bumaba mula sa langit, kahit ay siya ay naging anak ng tao na nanggaling sa langit. Sino ba yon? Si Jesus Christ. Yun, brothers and sisters. So that's why our faith in God through Jesus Christ, huwag niyong palitan ang pananalig at pananampalataya niyo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Wala nang liligtas sa atin dito sa sanlibutan, kahit sino pa dyan, kahit ano pang sabi nila. Mananatili ka kay Jesus Christ upang ikaw ay maligtas at malaala niya sa huling araw. Okay? And verse 14 sa the same chapter, John chapter 3, no? Sa verse 14 na tayo. And as Moses lifted up serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lifted up. Ayon. Yung itinaas ni Moses ang cross nung sa panahon niya na may ahas, na simbolong ahas, doon paglabas nila sa Egypt at namumuhay sila sa disyerto. Ganon din ang anak ng tao ay itataas. Sino ba yung anak ng tao na itataas? Si Jesus Christ. Kaya sabi nila, tao lang yan si Jesus kasi sabi niya dito, tao lang siya. Naging tao siya, brothers and sisters, but He is a Spirit. What is the Spirit? Spirit is God, brothers and sisters. Everywhere, kahit saan, pwede siyang pumunta o magtungo o kung anong gawin niya because He is a powerful God. No, mga brothers and sisters, kaya maraming tao na hindi nakakaintindi kung sino si Jesus Christ. Kaya kung ano-ano ang paniniwalaan nila. Basahin ninyo Genesis at hanggang Revelation, mga brothers and sisters, no? In 15, verse 15, that whosoever believe in Him should not perish but they have eternal life. Ayun, kung sino ang mananampalataya at mananalig ay siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinong anak ng tao na mula sa langit? Si Jesus Christ. Kasi nagpagkatao siya upang harapin ang mga tao at i-correct. Iyon ang sinasabi ko sa inyo na mas makapangyarihan ang Diyos ng mga Kristiyano, ang Diyos na nasa Biblia, brothers and sisters. Iyon lagi niyong tandaan. Ayun nga dito, in John chapter 3 verse 16. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but they have everlasting life. Ayon, dahil sa pagmamahal ng tao, ipinadala niya ang bugtong na anak. At kung sino man ang maniniwala at mananampalataya ay siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon, brothers and sisters. So Jesus Christ pinadala ng Ama na maging tao, pero ang kanyang katawang tao, yun ang tinatawag na son o anak. Dahil siya'y espiritu at nilukuban niya ang flesh. Ano ba ang binasa natin kanina? Ang laman ng tao na mula sa alikabok. So marami talagang hindi nakakaintindi, brothers and sisters, no? At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ay siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan. Kaya iwanan nyo na yung mga kasalanan nyo.
Yung namumuhay na lang tayo sa ating mga kasalanan, hindi natin inaalaala at iniisip ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa huling araw. Kasi ang ating katawan mamamatay dito sa sanlibutan at babalik sa alabok, ngunit ang banal na espiritu, ang ating espiritu, yun ang hatulan ng Diyos sa huling araw at bibigyan niya tayo ng heavenly bodies at hatulan sa huling araw at tayo ay mabubuhay muli sa huling araw, brothers and sisters. Maraming hindi nakaintindi niyan. Tayo ay tatayo muli sa harapan ng Panginoon ayon nga doon sa Revelation chapter 20 na sa verse 15 na sinasabi, ang kung sino man ang hindi matagpuan ang kanyang pangalan sa buhay na aklat ay siyang itatapon sa dagatang apoy at asopre. Yun ay impyerno, mga brothers and sisters, no? So, dito tayo sa verse 17. For God sent no His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ayun, amen for that. Hindi pinadala ng Diyos ang kanyang anak para hatulan ang mga tao, ngunit para iligtas tayong lahat. Hindi namimili yung Diyos natin, brothers and sisters, na ang iligtas lang ay tayong mga Kristiyano o tayong mga nagpasakop sa ating mga religion. Hindi po yon. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan, ngunit depende sa atin yan. Maraming ligaw dyan na hindi nila alam. Kaya magsisisi man sila sa huling araw at tatawag ng Lord, Lord kay Jesus Christ. Anong sagot ng Panginoon sa kanila? I never knew you. Hindi kita kilala, di ba? So, ang Diyos ng Biblia at ng Diyos natin mula sa angka ni Noah, Father Abraham, Jacob, ay Israel, ay siyang maliligtas. So lahat tayo ay nagmula sa mga angka na yon. Ngunit tayo ay hindi natin alam ang katotohanan, kaya tayo ay nadadala ni Satanas sa maling akala at maling paniniwala at pananampalataya. So alam nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, religion cannot save us, but your faith in God through Jesus Christ shall be save us. Ang pananalig at pananampalataya sa Diyos pamagitan ni Kristo, yun ang makapagligtas sa atin. Tandaan nyo lagi yan, brothers and sisters. In verse 18, he that believe on Him is not condemned, but that believe not is condemned already, because he hath no believed in the name of the only begotten Son of God. Ano? Amen for that. Ang nananalig at nanampalataya sa Diyos ay hindi hinahatulan at hindi kinukondemn. Yung mga hindi nananalig at nanampalataya kay Kristo, na siya ay anak ng Diyos na pinadala dito sa sanlibutan na naging tao, ay nahatulan na. Ay ay kinukondemn na ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya nakilala itong mga to. Dahil sa bunganga lang sila na nananampalataya at nananalig na mahal nila si Jesus Christ, ngunit sa kanilang gawain at sa kanilang puso ay wala ito. So, they are condemned already, brothers and sisters. In verse 19, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ayun, brothers and sisters, no? Pinadala ng Diyos ang anak ng taong si Jesus Christ na mga pangyarihan sa lahat. Pinadala niya sa atin bilang isang ilaw dito sa sanlibutan, kaya naging tao siya, brothers and sisters. Siya ang ilaw ng sanlibutan, nating mga tao sa kadiliman. Ngunit tayong mga tao ay minahal natin ang kadiliman kumpara sa liwanag na ipinadala ng Diyos sa atin. Dahil karamihan sa atin, because their deeds were evil. Dahil ang ating mga gawain ay
pang-diablo o pang-demonyo ang mga gawain ng mga tao. Kaya maraming hindi nag-a-accept kay Jesus Christ dahil ang mga gawain ay masasama. Pang-demonyo ang mga gawain. Ano bang mga masasamang gawain? Pang-demonyo. Pagnanakaw, pangangalunya, at pakikiapid, nang aagaw ng hindi sa kanya, nag-iimbot ng ari-arian na hindi sa kanya, pumapatay, nagchichismis, matakaw, ano pa, nagsasarili, yun, kasalanan sa Diyos yun. Yung nagsasabi at nagsasalita ng walang katotohanan at pagsisinungaling, ang kanilang patutunguhan ay sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno. Yun po, brothers and sisters, ang gawain ng demonyo or ng evil dito sa sanlibutan. Kaya bumaba si Jesus Christ, maging isang tao para tayo ay i-correct at bigyan ng pagkakataon upang maligtas. Kung sino man ang mananampalataya at mananalig sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ang ilaw ng sanlibutan, ilaw ng lahat ng taong humahanap ng kaligtasan. Ngunit ayaw ng tao na hanapin ang kaligtasan ay gusto nila kadiliman. So, kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng free will Kung ano bang hanapin natin, kaligtasan ba? Or kayamanan dito sa sanlibutan. Tandaan niyo, ang kayamanan ay yun ang magdala sa inyo sa impyerno. Pag hindi kayo magbago, mayaman ka nga, tapos hindi ka na nakakaalaala sa Diyos at sa mahihirap. Kung mayaman ka, di may kumpanya ka, tulungan mo yung mahihirap na makapagtrabaho. Huwag mo silang apihin, pasahorin mo ng tama, itrato mo silang bilang iyong kapatid. Dapat ganun, kayong mayayaman. Dahil I'm sure na ibubulid sa impyerno kasama ng inyong kayamanan kapag hindi kayo magbago at umayos dito sa sanlibutan ito. Dahil ang ating kayamanan ay siyang punot dulo ng kasamaan dito sa sanlibutan. So alalahanin natin ang kaligtasan. Ang ating katawan ay mamamatay dito sa sanlibutan at babalik sa alabok. Ngunit ang ating espiritu ay siyang hatulan ng Diyos. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya rin ang babawin ito at siya rin ang hahatul sa huling araw. Jesus is the judge of the living and the dead in the last days. Shalom, brothers and sisters. See you next time.